Hello guys, magandang araw. Tara, teses na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin ang Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Finisher. May isang kwento na during the 1968 Mexico City Olympic Marathon Race, may isang little runner from Tanzania ang nakatapos in last race or in last place. Samantala, ang pagtakbo ay isa sa mga bravest race ever. Isa sa pinakamahirap talagang gawin niya, no? Yung pagtakbo. Talaga namang pag napapanood natin, hindi siya ganun kadali. Dahil sa dami ng kanyang pagbagsak nitong little runner, ay tiniis niya ang kanyang malalang mga injuries. So, injured na siya. Dahil dito ay sinundan siya ng isang ambulance at hinikayat siya ng mga doctors na tanggapin yung tulong, tanggapin yung kanilang pagkalinga, yung kanilang care. Tumanggi ang atleta. Yun na nakakapagtaka, bakit siya tumanggi? Nandun na nga yung tulong. At sa kanyang pagtanggi, siya ay tumuloy at nagawa niyang makarating sa streets ng Mexico City at siya ay nakabalik din sa Olympic Stadium. Samantalang siya ay papilay-pilay at pakaladkad niya ng hinahakbang ang kanyang mga paa, siya ay nakaramdam na rin ng pagod. Pagod na siya sa marathon. At habang siya ay nagpapatuloy, yung crowd ay nagpapalakpakan at chini-cheer. No, chini-cheer siya. At dito ay habang nagpapalakpakan at nag-cheer yung mga tao, natawid niya ang finish line. At agad naman siyang nagtungo sa kanyang locker room para sa medical attention. So, tinapos niya yon. Ngayon, nung nandun na siya, isang reporter ang lumapit sa kanya at siya ay tinanong, kung alam mo na ikaw ay nasa last place na, bakit hindi ka pa huminto? Ba't hindi ka pa sumuko? Sumagot ang atleta with conviction. Sabi niya, hindi ako dumating ng 3,000 miles para magsimula sa race. Dumating ako ng 3,000 miles para tapusin ang karera. Ganitong diwa ang inaasahan at hinahanap ng Diyos sa atin. Young people, ang inaasahan ng Diyos ay mga finishers. Ang inaasahan ng Diyos ay mga finisher Christians na kung saan naranasan mo ang lumapit sa Panginoon, naranasan mong baguhin ng Diyos ang buhay mo, at nananasa yung puso. Ibig sabihin, hindi ka na huminto after that. Mula nung ikaw ay naging mananampalataya, hindi ka huminto, hindi ka sumusuko. Ang hangad ng puso mo ay magpatuloy na taglay ang pananampalataya kay Kristo na sa araw-araw ng ating buhay, maraming dahilan para tayo ay huminto. Maraming dahilan para kayo ay huminto, para kayo sumuko, para kayo ay tumigil na. Pero tulad ng ating Bible verse, do not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. We shall reap if we faint not. Kung hindi tayo susuko. Magpatuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang pangako ng Diyos, magbubunga ang lahat ng ito at mag-aani ka ng mga pagpapala ng Diyos. Young people, God is looking for your heart. God is looking at your heart as a finisher. Ang tinitingnan ng Diyos sa puso mo ay ikaw ay magtatapos, ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay susunod hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. God is looking for your heart as a finisher. Just lift your eyes to the finish line and stay in the race. God is with you. Let's pray.
Panginoon, salamat po sa pagpapala ng buhay. Salamat sa hamon. Salamat sa mga tiisin. Salamat sa mga na nahihirapan kami sa mga bagay na para sa amin ay nagpapahirap sa amin. Subalit ang lahat ng ito ay bahagi ng buhay na nagpapalago sa aming pananampalataya. Patatagin niyo po ang pananampalataya ng mga kabataang ito. Nawa po, O Diyos, makasunod sila sa kalooban mo. Maging finisher sila, Panginoon. Maging matatag sila sa kanilang buhay at pananampalataya. Patuloy silang magtiwala sa inyong kapangyarihan at pag-ibig. Manahan ka po sa kanilang buhay, O Diyos. Huwag niyo po silang iiwan ni pababayaan mo. Tulungan mo sila. Pagpalain mo sila. Samahan mo po sila sa lahat ng kanilang hakbangin at matupad nawa ang kanilang mga panalangin ng kanilang mga pangarap at dinggin niyo po ang kanilang mga hangarin, O Diyos. And let your will be done sa kanilang mga buhay. Nawa, O Diyos, kaming lahat bilang iyong mga tagasunod ay maging finisher at huwag kaming sumuko, huwag kaming mapagod, huwag kaming magsawa na sumunod sa inyo. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, young people, nawa ay naging pagpapala sa inyo ang ating naging devotion for today at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone.